Letter E, as our last letter. Expand through multiplication. Ito, hindi ko na i-elaborate ito. Dadalhin to ng ating last speaker, Pastor Shem. Expand through multiplication, 2 Timothy chapter 2, verse 2. Ang mga bagay na narinig mo sa akin, ipagkatiwala mo. Oh, di ba? Ang ganda ng bilin. Sa mga tao na, ano po sabi dyan? Sige nga po, kayo nga po magbasa. Amen! Ipinapasa, pinapadaloy. And the things you have heard me say, entrust to reliable people who will also be qualified to teach other. At yan ang giftings ni Bishop. Si Bishop ay hindi ganoong kasensitive to delegate and to entrust authority sa mga anak ng Panginoon. Wala siyang insecurity. Hindi siya insecure. Sabi nga ng Papa, may doktor, may engineer, may manager ng kumpanya. Tapos papastulan mo. Ay sabi nga ni Papa, kayo po ay grade 2, grade 4. See, it proves that God, hindi mahalaga kay Lord yung magaling, matalino. Nakakasama pa nga minsan yun pagkakala mo matalino tayo What mahalaga kay Lord is na hindi na natin, Lord, ito ko ngayon, ipapasa ko. Kasi ang goal, expand through multiplication. Hindi ko na elaborate yan because Pastor Shem will give an emphasis for that. But what matters most ngayon is naunawaan natin na hindi lang tayo maglilingkod, magpapalago tayo ng iba na maglilingkod din. Amen? Kaya ang goal natin, padaluyin. Ako'y may gifting sa ganito. O sige, mag-establish tayo ng marami pang ganyan. At alam ko, sa relocation, buhay na buhay ang ganyan patotoo. Kasi nakikita namin kayo Hindi lang isa, hindi lang dalawa ang musician nyo, grupo-grupo. It shows that they are releasing, they are receiving, and they are releasing. Pinapadaloy, hindi pumapayag na sa kanila lang. Hindi pumapayag na doon sa kabataan lang yon ang anointing. Hallelujah. At sa ating pong konklusyon, mga kapatid, kung ikaw ay na-follow up, kung ikaw ay na-establish na sa'yo, napundasyonan ka, tinuruan ka ng tenets, tinuruan ka ng leadership, ng feedmanship and everything, nakaramdam ka na ulit ng belonging, gumaling ka na sa mga sugat, mga kapatid, ang susunod na hakbang ay maglingkod na tayo. Balik tayo sa paglilingkod. Bakit? Maximize the result. It's not about the initiative, but it's about always the result. Maximize the result of our giftings. Kasi nararamdaman yan. Tama yung sinabi ng mga speaker. Pag naramdaman mong nasa bahay ka, alam mo nasa pamilya mo ikaw. Hindi kayang bayaran yon. Babalik. Ano si Pastor RJ? Kay tagal mo nang nawala, babalik. Iba yung faith ni Pastor Ang sa kanya, lahat ng mga hindi na natin nakasama, babalik daw isang araw. Sabi ko, paano kaya mangyayari yun? Pero yun ang deklarasyon niya. At yun ang palagay kong papayagan at pwedeng pahintulutan ng Panginoon. Amen? Now, sa ating po pagtatapos, pwede ba kunin ko po ang focus ninyo sa Panginoon? Receive tayo, consume, release natin yan sa marami pang iba. Let's pause and sink in. Sige po, ipikit nyo po ang inyong mga mata. Kapatid, if you are only receiving, tanggap ka lang lagi ng tanggap, attend ka ng attend, observe ka ng observe, wala kang ginawa kundi abangan kung ano ang mangyari, sino na yung bago, sino na yung ganito, sino na batong ganito, and yet you're not involving, you only receive and receive and receive. Namimiss po ninyo ang inyong real purpose. Because the Lord is happy when you serve. At sa inyo pong pagpikit, sagutin niyo po ito sa inyong mga sarili ang tanong na iiwanan ko po. Lagi ka na lang ba tanggap ng tanggap? 20 taon, 30 taon, 10 taon, tanggap ka lang ba ng tanggap hanggang ngayon? O ready ka na? At decided ka na mag-contribute naman at pagmulan ka ng tinatanggap ng iba? Ikaw naman ang maging tagabigay. Pangalawang tanong, kung hindi ka pa naglilingkod sa Panginoon, kung hindi ka pa nag-i-involve sa ministry, ano yung pumipigil sa'yo? Bakit hindi ka pa naglilingkod sa Panginoon? And last question, to ponder sa inyong mga sarili, sa ating mga sarili,
At kung naglilingkod ka naman, sino na ngayon ang tinuturuan mo na maglingkod din? Dinidisciple, pinapasa, pinapadaloy. With that, to God be the glory, and I declare, mag-serve po tayong lahat. Let's save the saved.